FEU Law School Dean Mel Santa Maria. Dean Mel, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo, Pinky. Alright, Dean Mel, any surprises dito po sa House of Representatives? Sa House of Representatives, walang surprise, no? Siguro yung bilang lang, medyo tumaas sa expectation, 106 ang kailangan, naging 255. At malaking significance ang 255. Tandaan natin, Pinky, sa isang survey, about 70% of the people gusto nilang magkaroon ng Senate trial para madinig ang panig ni VP Sara Duterte. Kaya nga, itong bilang ng 255 parang tumutugma doon sa survey yon. Parang ito ay isang matuturing na rin natin na isang national consensus, no? National consensus mula sa publiko at sa mga representante ng bayan, no? So number one, no? Yan ang significance niyan. At ang second significance na nakikita ko diyan, Pinky, yung political capital, no, ni VP Sara. Medyo konting bumababa ang political capital niya sapagkat ang nakikita lang nating kwento, yung patungkol sa bribery, yung confidential fund, yung mga destabilization, iyan ang ano ngayon iyan ang branding niya ngayon kasi hindi pa napapasinungalingan, kaya hanggat hindi niya masagot yan, talagang ang political capital niya negatively affected yan. Lalong-lalo na kongreso pa ang bumoto. Yan ang dalawang significance na nakikita ko. At dahil naikwento niya po na wala naman pong surprise, ito naman yung national consensus, basing it on the survey na karamihan po doon sa mga na-survey ay gustong mag-proceed into trial. Tatawid na po ako sa Senado, Dean Mel, Attorney Mel. Ano ho ang inyong naging reaksyon sa, dalawang bagay. Unahin ko na po yung coup d'etat na ngayon na po si Senate President, ang Senate President ay si Alan Peter Cayetano. Nabigla tayong lahat sapagkat talagang tinago nila yung lihim na yon, yung kabilang panig, at bigla na lang lumitaw si Senator Cayetano at sinabi na binanggit niya naman ni Tito Soto, ni Tito Sen na ipinapaubaya niya sa plenary kung ano ang kanyang fate. So nagkaroon ng eleksyon, no? Ngayon, siyempre, ang tingin ng tao, whether right or wrong, ang perception ng tao, ito ay nakakabit ito sa impeachment. Sapagkat nga, kung tatandaan natin, si Senator Cayetano ang candidate for Vice President ni dating Presidente Duterte noon. May history siya sa mga Duterte at kung titingnan rin natin ang mga sumapi sa pagboto sa kanya, ito rin yung mga inaasahan na makakapag-acquit kay Sara. Kaya right or wrong, ang perception una ng mga taong unang blow, para sa impeachment yan. Pero siyempre, tignan natin, bigyan rin natin ng benefit of the doubt si Alan Cayetano kasi sabi rin niya, the truth will set you free. Kaya talagang pasanin na ngayon ni Senator Cayetano, talagang patunayan na siya ay magiging neutral kasi yun ang magiging sumpa nila neutral at non-partisan. Siyempre, sincerity is always subject to proof. Kaya titignan natin yan. Kayo po, yung personal po ninyong pakiwari, nagkaroon po ba ng coup dahil sa impeachment? Ako para sa akin, kasama na rin iyon. Kasama na rin iyon sapagkat nga kung titingnan rin nga natin ang mga bumoto at pati na rin yung mga sangkot sa mga sinasabing kalaban ng dating dispensasyon, sila yun kaya ako palagay ko, ang opinion ko lang, kasama na rin yun. Kasi unang-una, sinasabi nga natin, pagdating sa Senate, medyo lamang na si VP Sara. Ngayon, ang perception ngayon, medyo lumamang pa siya ng gusto. Dahil nga tumutugma yung mga bumoto kay Senator Cayetano sa mga kakampi niya. Kaya sa tingin ko, para talagang may connection. Opinion ko lang yon. Okay. Attorney Mel, any surprises doon po sa lumipat o umanib kay SP Alan Peter Cayetano? Well, hindi ko kasi sila mga kilala pero yung halimbawa ng mga Villar, kasi tingin natin sa kanila,
passive eh. Parang ang tingin ko rin sa kanila, susunod lang sila kung sino ang magaling nakapag-persuade siguro sa kanila. So siguro na-persuade nila, grupo nila Peter Cayetano, yung mga Villar. Pero the rest, parang expected Pinky. What do you think of those that abstained or chose to be independent? Katulad po ni Senator Mig Zubiri at Senator JV Ejercito. Ang pagboto ng independent, huwag na tayo ligyan po ng kulay yan. No? Pagboto ng nag-abstain, boto ng ano yun. No? Di ba? Hindi siya, ayaw niya, in a way sinasabi niya, ayaw niya yung dispensasyon ngayon, marahil ayaw niya yung papalit, pero talagang ang tunay na naapektuhan yung sila Tito Soto. Siyempre, sila maapektuhan sa mga abstention. Parang sa Kamara, kung nag-abstain ka. Opo. Punta lang po, doon po nangyari Senator Bato de la Rosa, he showed up today at syempre nadagdag po yung numbers ng coup for Senate President Alan Peter Cayetano dahil nga din po kay Senator Bato de la Rosa. Amidst all this, the supposed arrest warrant, yung NBI na nandun ngayon, former Senator Antonio Trillanes, Senate, naka-lockdown daw silang lahat ngayon. How do you see panning out? Well, talagang maselang na issue yan, no? Pero ang tinitignan ko na lang yung batas natin eh. Yung Republic Act 9851. Ang kasama ni Senator Trillanes ay mga alagad ng batas na nanggagaling sa ehekutibo. So, ibig sabihin, nagdesisyon ng ehekutibo na sundin yung 9851 ng batas natin. Ang sinasabi ng batas natin na yon, na kung ang isang international tribunal ay dinidinig na ang isang taong di umano'y gumawa ng crime against humanity, pwede nang pabayaan ng Pilipinas at kung kinakailangan magtulong na dalhin yung tao doon sa court na iyon, tutulungan ng Pilipinas. So ibig sabihin ko, kung kasama niya ang NBI, it is an act of the executive, and normally in cases of foreign affairs, binibigyan mo ng deference ang mga decision ng executive because they are the premier foreign policy maker sa ating batas. So, ewan ko lang kung anong mangyayari dyan. Siguro dapat mag-usap ang Senado at saka ang Executive Department patungkol dyan. Pero may butas talagang umiiral, yung Republic Act 9851. Right, maraming salamat po sa inyong oras. Law School Dean, Attorney Mel Santa Maria. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.